time na yun ay nilalanggam yung aking ihi. Kaya pa-check up ako sa doktor. Kaya doon, nalaman ko na meron pala akong diabetes. Binigyan ako ng gamot na Uglucon, 80 mg para sa pressure sugar. Iniinom ko yun twice a day, umaga at saka gabi. Pero mahal yung Uglucon, ako na mismo sa sarili ko nagpalit. Di ba mga 24 years old ako, ngayon 36 na ako, nasa 12 years na. Ako pag umiinom ako, minsan nakakalimutan ko eh. Kaya hindi ko na tuloy-tuloy talaga pag-inom ng gamot ng yung metformin. Bago ako nakainom ng herbal, nasa mga 3 months o 4 months, dinagdagan ng doktor ng glycoside. Twice a day pa rin, umaga tanghali, tapos yung metformin, thrice a day, umaga tanghali at gabi. Tapos yung insulin, yung Humulin N na sinasaksak ko dito sa tiyan ko, ano siya, twice a day din. Pag umaga, ang iniinom ko ang sinasaksak ko is 30, pag gabi naman is 25. Nung nag-check ako, umabot na sa mga 550 yung aking sugar, kaya sinabay niya yung metformin, glycoside, at saka yung Humulin N. Hindi maganda ang pakiramdam ko kasi nung diabetes ako. Lagi kang pagod. Pag umaatake yung sugar, parang nagtatrabaho ng 2 araw na hindi nagpapahinga. Talagang parang pagod na pagod ka. Gusto ko na matulog pag umaatake yung sugar. Minsan pag nakakain ako, naparami ako ng kanin. Kung minsan tumitikim din ako ng matatamis, kaya tumataas din siya. Oo, ang sinasabi niyang bawal daw kumain ng matatamis. Tapos ang kanin ko daw isang cup. Tapos usually, ang kakainin ko, yung mga gulay na hindi naman dinadaan sa paggisa. Yung mga tinatawag sa amin sa Bisaya na lauoy, yung walang mantika. Tapos pag pinakakain ako ng isda, steam. Ini-steam yung isda. Talagang walang hindi masarap. Unang-una, madalas ako nanghiya. Lagi ako nauuhaw. Inom na ako ng tubig, tapos ihi naman ako ng ihi. Lalo na medyo sakripisyo masyado pagdating sa gabi na kung ito matutulog dahil gising ka ng gising, ihi ka ng ihi. Siyempre, nauuhaw ka, inom ka naman din ng tubig. Kaya sa buong gabi, umiihi ako mga 5 times. Halos po yan pagka gising mo ng umaga, inaantok ka pa rin. Tapos may diabetes ka pa, mataas ang sugar mo, kaya inaantok ka lagi. Kung meron tayong amo, kahit pagod ka, hindi ka masyadong magpapahalata sa amo mo dahil masisamting ang mangyayari sa'yo. Meron mong glucometer na tinatawag na pang-testing ko. So, piniprick niyo po yung Yung daliri ko, pinadudugo ko siya, tapos meron siyang strip na tinatawag, ginaganon ko. Yung tinatawag na glucometer na 1 touch, yan. Tapos nakikita mo talaga kung dispose mo lang yun. Di-dispose mo lang yung strip. Tapos pati yung karayong. Gano'n ka dami kayo mag-monitor? Gano'n ka kadalas kayo mag-monitor? Dati, noong talagang minomonitor ko na yung bumila ko, ang twice a day, umaga at saka gabi. Kaya namomonitor ko siya mula nung pagtaas hanggang sa pagbaba.
naman ako nakikita ng side effect. Bumababa man siya ng sandali, tumataas din. Parang hindi siya talaga nakokontrol. Hindi siya nakukontrol. So parang pampakalma lang siya. So sa the moment, control niya yung pag-inom yun, nakokontrol niya yung blood sugar mo. Tapos Tumataas naman. tumataas mo. So parang talagang nagiging maintenance yun yun. Oo. For life. Sinabi ba ng doktor po sa inyo na for life na po yun? O sinabi talaga ng doktor, hanggang mamatay daw ako, titake mo yung ano. Kasi di ka naman, wala pa naman daw gamot sa diabetes. Hindi po sabi ng doktor. O, yun ang sabi ng doktor. Nung ako'y may diabetes pa, talagang madali akong mapagod pag ganyan. Hindi nga ako makakatagal masyado. Siguro nung may diabetes ako, makapagmaneho siguro ako straight na mga 5 hours. Pero noong ako'y lalo na sa diabetes, parang hindi ko pa nasusugat yung ilang oras. Oo. Kasi tumigil na ako, di pa ako napapagod eh. Nung pumunta po ako kay Carrie dito sa opisina, noong September 22, 2008, kaya doon ako binigyan ni Carrie ng herbal. Kung paano itinuro ni Carrie sa akin yung pag-inom, yun ang sinusunod ko. Kasi sabi ni Carrie, inumin ko yung 10% sa umaga, 20% sa tanghali, 30% naman sa gabi. 30 minutes before ako kumain. Kaya sinusunod ko, sabi ko kay Carrie, paano yung mga medication ko? Ang sabi niya, kahit 1 week, isabay mo siya sa herbal. After 1 week, tanggalin mo. Pero nung uminom ako ng herbal, after 3 days, nakakaramdam na ako ng parang pang masigla ng katawan. Sabi ko, parang maginawa yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, okay to ah. Kaya tuloy-tuloy. After 7 days, tinanggal ko na yung aking medication. Hindi po kayo kinabahan pagtanggal yun ng medication? Actually, ang laki ng tiwala ko dun sa herbal eh. Kaya, sabi ko, ito namang iniinom ko ha. Sabi kasi ng doktor, hanggang mamatay ako, iinumin ko. Ito subukan ko. Sabi kasi ni Carrie, ang diabetes sa doktor forever. Sa herbal, 4 months lang. O di, naniniwala ako dun sa sinasabi niya dahil alam ko, experience din ni Carrie na may diabetes siya, dumanding din siya. Kaya sinusunod ko yun. Para kung pinagbatayan nyo ng pagtanggal nyo ng medication, na sa 3 araw nyo pala, hindi nyo po naramdaman yung ginhama na yun sa loob ng maraming taon. Pag-inom nyo. Kaya po nag-decide kayo na tanggalin yung medication. After 7 days. After 7 days. Pero yung 3 days pa lang po, gusto nyo nang tanggalin. Hindi, yung sa 3 days, di ko naman sinasabing tanggalin ko kasi sumusunod ako doon sa instruction ni Carrie. Pero sa 3 days, nakakaramdam na po ng magandang ginhawa sa aking pakiramdam. Talagang totally after 7 days, wala na po talaga ng medication. Oo, di na ako nag-medication. Noong unang araw, parang nahilo ako ng konti. Sabi ko, masanay naman din kasi ako sa pag-inom-inom ng ano-ano. Kaya tuloy-tuloy ako. Kasi pag may diabetes kasi, ang hirap kaya gumising. Noong pangatlong araw ko na pagising, mula nung uminom ako ng herbal, ang ganda ng pakiramdam ko. Sabi ko, ang gaan. Sabi ko, kaya tinutuloy-tuloy ko yung pag-inom. Matipid talaga. Kasi meron pa akong tinatawag na may mga ibang food supplement pa rin akong iniinom eh. Bukod doon sa umagastos ako ng mga more or less nasa mga 1,000. Mga 3 days lang, mga 3 days, 2 days, gano'n. Meron pa akong tinatawag na Gripseed, meron pa akong Vitamin C, meron pa akong kumain. Talagang iniinom ko. Ang nararamdaman ko kasi nung nag-ano na ako, hindi na tumaas. Pero sa mga noong una talaga yung pinagbigyan ko ng herbal,
may sinasabi sila mga 2 days, 3 days, gano'n, tumaas na yung ano nila. Pero habang tuloy-tuloy ang pag-inom, bumababa naman dahan-dahan. Ayan, ito yung picture ko nung una. Dito po nag-umpisa, yung nangingitim na yan. Tapos, nung lumaki yan, maraming lana na po yan dahil infection na. Binutasan po ito, siniwa po ito ng doktor. Kasi marami pong lana po ang nasa loob. Kaya, binutasan niya. Kaya, parang nawala na rin ako ng pag-asa na noong dinala ko sa UARM, actually pumayag na ako na putulin yung paa ko. Kaya lang, siyempre, awa ng Diyos na nasalba pa dahil walang bakanting kwarto. At nagtaka naman ako, napakalaki naman ng ospital ng UARM, walang bakanting kwarto. Siguro, hindi pumayag ng Diyos na putulin yung paa ko, na may nakahanda pa lang reherbal na makapagpapagaling ng aking karamdaman. Ayan. Hindi na yung paa nyo ngayon. Ito na po yung paa ko ngayon. Ayan. Ito na po. Buong-buo po yan. Ako'y nakakapaglakad-lakad na ng maayos. Nung una, naka-wheelchair. Naka-wheelchair talaga ako. Sa pamamagitan ng reherbal, ayan, gumaling na siya. Maka-cover lang ito Totoo po. So, ayan. Pakiting na nga po. Oo. Kabila pa. Wala na yan, okay na siya. Kailan po kayo dineclare ng doktor na magaling na po kayo at free of diabetes? Nasa mga December to January gano'n. Sabi niya, maganda daw. Ito ba yung doktor na nagsabi na puputulin? Isa yun sa mga doktor na nagsasabi. Na puputulin? Kasi marami kasing doktor nagsasabi puputulin Kung gusto ninyo ng living testimony, pupunta ko sa Australia para makita nyo ng personal yung paa ko, kung paano ko pinagagaling ng Herbal ni Kare Herrera. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.